Tuwang-tuwa ang mga DDS, nagdiriwang, magbayad ka na daw. Anti-Claire, yun yung sinasabi nila. Kasi nga nagpadala na ng summon kay Asi Claire Castro, kaugnay nga doon sa isinampang kaso na damage suit daw ang hinihingi na itong si Liveste na nagkakahalaga ng 111 million pesos. Nagpadala na po ng summon ang Regional Trial Court ng Balayan, Batangas. Tuwang-tuwa. Ulitin natin, tuwang-tuwa ang mga DDS. Akala nila, panalo na naman sila or panalo na sila. Naku po, si Ate Claire talaga ang sinubukan nyo. Ang pagkakakilala ko dito kay Secretary Claire Castro, hindi yan magsasalita ng walang basihan. Hindi yan pwedeng sumuong sa isang laban ng walang armas. Matapang dahil alam niya na siya ay nasa tama. Nasa panig ng katotohanan. Yan yung totoong tapang. Doon dapat kayo humugot ng tapang na nasa tama kayo at wala kayong inaagrabyado. O ayan, dito naman ngayon, galit na galit ang mga diehard. Matapos sabihin nga ito ni Attorney Claire Castro. Sa ilalim ng Marcos administration, walang pupuntahan ang kasong ito. Dahil fair ang ating administrasyon, ang ating gobyerno ngayon. Kaya walang pupuntahan. Yan po ang gusto niya sabihin. Pero kung ito ay nangyari sa panahon ni Duterte at kalaban ang turing nila kay Attorney Claire Castro, talagang mabilis pa sa alas 4, convicted. Yan ang kaibahan ngayon. Kumpiyansang ito ay maaabsuelto dahil ang sinabi nga ni Attorney Claire Castro, lalabanan ko to. Kaya ko to. Malulusutan ko to. Dedepensahan ko ang sarili ko. Kumpiyansa si Attorney Claire Castro. Bakit? Ulitin lang natin. Dahil alam niya na nasa tama siya. Alam niya bilang isang abogado na nag-iisip ng matino at nasa katuwiran, nasa tamang prinsipyo pa rin. Hindi katulad ng mga abogadong nasa panig na ng mga Duterte. Ayan, ang sinasabi niya, etong ganitong paglalabas ng summons ay regular na bahagi ng proseso at hindi daw ito nangangahulugan na may bigat agad ang kaso laban nga sa kanya, ang tinatawag na akusasyon or paratang sa kanya.